na pag-umay ano ba yung masaysayan ng Cordillera, ang pagkuyang kalagay sa Cordillera. Adi Tabanyaga from SATS Seminary. Nagbubuo tayo ng mga harmony or mga beats hanggang sa nakita nila maganda pala to. Kasi yung alam nyo, yung salipaw, yun na yung nagiging kompas ng sayaw sa takip. Yan yung isang pinaka-importante sa takip, yung salipaw. Talagang konti. Ako po I'm Maylin Gamlosan from Mountain Province. Isa po akong seminarian dyan sa St. Andrew's Theological Seminary. Hi, my name is Ben Andrew Vingayaan. Currently, I'm a student. I'm part of the Samahan ng Kabataang Episkopal or SCEP. Yung activity po na ito is ang partnership between the SATS or the SBO from SATS, kaming mga taga-Cordillera, na parang i-involve namin yung mga sarili namin dito para magkaroon kami ng engagement, para magkaroon ng awareness yung mga taga rito na anak ng mga taga-Cordillera. Yung activity is headed by yung IPMSDL and according sa project patungkol po ito sa learning culture and identity through music and dance, specifically Cordillera culture and specifically sa aming mga Cordillera children and youth na nandito sa city or malayo sa Cordillera region. Before, nagkaroon na kami ng parang same na activity and ang sabi nga namin is to continue it and gladly, merong organization na nag-invite nga sa amin. Since this is our third day, nung first day namin, dito kami nag-meet and then before kami nag-conduct ng mga discussion about the culture, nagkaroon muna kami ng parang getting to know each other. Siguro so far yun masasabi ko na isa sa most memorable kasi di namin na-expect na meron pala kaming mga kababayan dito na yung alam mo yun kahit mga bata sila, they are interested na matuto ng kultura na kinalakihan ng mga magulang nila, na hindi mo maiisip na interested sila, na gusto pa rin nilang matuto kahit nandito sila sa city. Ganun.
ma-appreciate ko sa workshop na ito, no, na binibigyang ng emphasis yung kultura at identity through music and dance, kung ano nga bang ibig sabihin ng mga sayaw na ito, para saan ba ito, ano yung mga kailangan gamit para dito, at bakit natin to ginagawa, at bakit natin to kailangan matutunan. Sa personal na pananaw is to be connected, kasi parte ito ng identity natin, no? Tapos, syempre, sa mas malaking perspective, no, binubuhay natin yung kultura, kasi kung titingnan mo, may iilan sa ating mga katutubong kultura na dahan-dahan na namamatay. Gusto natin na mabuhay pa ito, no, maipasa pa natin sa mga susunod na henerasyon. Pinaka-main is to preserve yung culture para kahit papaano, di ba nagkakaroon ng parang intermarriage ng iba't ibang mga lahi, para ma-preserve namin yung culture. Para kahit saan ka pumunta, masasabi mo na you belong to the group. At saka para rin maging aware yung mga bata na kahit saan sila, hindi nila makakalimutan kung saan yung pinanggalingan ng mga ninuno nila, ganun.